Wala kang silbi. Lumayas ka sa ospital na hindi ka karapat dapat buhatin ng batang yan. Umalis kang walang-wala. Huwag ka nang babalik. Ngunit sa mismong gabing itinaboy siya, matapos manganak tahimik na nawala si Carmela at bumalik bilang makapangyarihang dahan-dahang winasak ang bawat sentimo ng pamilya Domingo. Kapag bumagsak sila sa pagkabangkarote at lumuhod sa pagmamakaawa, pipiliin ba niyang tuluyang wasakin sila o palayain ang sarili para sa isang malayang buhay kasama ang kanyang anak? Umalingaw-ngaw ang isang mahaba at naghihingalong tili sa loob ng malamig at puting kwarto ng St. Luke's Medical Center. Ang pisikal na sakit ng pagpunit sa kanyang laman upang magluwal ng isang sanggol ay walang panama sa hapdi ng kanyang dibdib. Nakakapit ng mahigpit ang mga nanginginig niyang kamay sa bakal ng kama. Nag-iisa habang isinisigaw ang pangalan ng asawang pinili ang maging wala sa pinakamahalagang araw ng buhay nila, Rafaela. Kasabay ng kanyang huling pag-iri ay ang pag-iyak ng isang malusog na sanggol na lalaki. Bumagsak ang ulo ni Carmela sa unan basang-basa ng pawis at luha. Ramdam niya ang pag-agos ng sarili niyang dugo, ang labis na pagod ng kanyang katawan. Pero nang ilapag ng nurse ang mainit at maliit na sanggol sa kanyang dibdib, tila napawi ang lahat ng sakit. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Sa loob ng 2 taon, pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Pinili niyang maging isang simpleng asawa, isang ulila na walang yaman para lang maranasan ang isang purong pag-ibig na hindi nabibili ng bilyon-bilyong pera niya. Tiniis niya ang mga masasakit na salita, ang pambabaliwala, sa pag-asang kapag dumating ang bata, ay magbabago rin si Rafael. Bumukas ang pinto ng kwarto. Hindi ito dahan-dahang binuksan, kundi padabog. Napabaling si Carmela. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi nang makita ang figura ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Rafael, nandito ka na. Garalgal, ngunit masayang bati ni Carmela. Tingnan mo, lalaki ang anak natin. Ngunit hindi lumapit si Rafael, na natili itong nakatayo sa paanan ng kama. Malamig ang mga mata nito, walang ni isang patak ng tuwa o awa, habang nakatingin sa dugo ang asawa at sa umiiyak na sanggol. Doon napansin ni Carmela na hindi siya nag-iisa. Mula sa likuran ni Rafael ay humakbang paharap ang kanyang biyenan, si Doña Corazon. Nakataas ang kilay nito, tila nandidiri sa amoy ng gamot at dugo sa loob ng kwarto. At ang mas nagpagunaw sa mundo ni Carmela ay ang babaeng nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Si Stella. Nakasuot ng isang pulang designer dress, kumikinang ang mga gintong alahas sa leeg at pulso. Nakangiti ito ng isang matamis, ngunit nakakalasong ngiti. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Carmela. Pilit siyang umayos ng upo, kahit parang pinipiga ang kanyang sinapupunan. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Rafael? Panginginig ng boses ni Carmela. Kakaanak ko lang. Bakit mo siya kasama? Huminga ng malalim si Rafael bago kumuha ng isang brown envelope mula sa kanyang daladalahang briefcase. Walang kaabog-abog, inihagis niya ito sa ibabaw ng kama. Tumama ito malapit sa paanan ng sanggol. Pirmahan mo yan, Carmela. Malamig na utos ni Rafael. Napakunot ang noo ni Carmela. Kinuha niya ang envelope gamit ang nanginginig na mga daliri. Nang ilabas niya ang papel, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Petition for annulment. Aano to? Tumingala siya sa asawa, umaagos ang sariwang luha sa kanyang mga mata. Rafael, nagbibiro ka ba? Tignan mo ang anak natin, pamilya tayo. Humalakhak ng pagak si Doña Corazon. Lumapit ito ng isang hakbang at tinuro ang mukha ni Carmela. Pamilya kailanman ay hindi ka naging parte ng pamilya Domingo Ija. Isa kang patay gutom, isang hamak na ampon na pilit sumisiksik sa anak ko.
Akala mo ba habang buhay kang pagtitiyagaan ni Rafael? Ma! Sigaw ni Carmela humihikbi. Wala akong ginawang masama sa inyo. Naging mabuti akong asawa. Kulang ang pagiging mabuti. Carmela! Biglang sumigaw si Rafael, nagtagis ang kanyang mga bagang. Kailangan ko ng asawang may pakinabang. Ang kumpanya namin pabagsak na. At ano ang maitutulong mo? Mamamalansa ng damit ko, magluluto ng hapunan. Wala kang pera. Wala kang koneksyon. Hinila ni Rafael si Stella palapit sa kanya at ipinulupot ang braso sa baywang nito. Si Stella, siya ang anak ng isa sa pinakamalaking investor mula sa Europe. Siya ang sasagip sa Domingo Enterprises. Siya ang kailangan ko, Carmela. Kaya pakiusap, huwag ka nang maging pabigat. Pirmahan mo na yan at umalis ka na sa buhay ko. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Carmela. Ang lalaking pinili niyang pag-alaya ng kanyang buong puso. Ang lalaking pinili niyang pagpakumbabaan ay ipinagpapalit siya dahil sa pera. Pera na kung tutuusin ay barya lang kumpara sa yamang tinatago niya. Lumapit si Stella sa gilid ng kama. Nagkunwari itong naaawa. Hinaplos pa ang kumot ni Carmela, ngunit ang mga mata nito ay nanlilibak. Kawawa ka naman, Carmela. Malambing, ngunit matalim na, sabi ni Stella. Pero kailangan mo nang tanggapin na hanggang dito lang ang kaya mong marating. Isang mahirap walang pinag-aralan na babae. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Rafael. Bibigyan ko siya ng buhay na hindi mo kailanman kayang ibigay. Mariing ipinikit ni Carmela ang kanyang mga mata. Masakit. Sobrang sakit na pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya. Lalo na nang marinig niya ang pag-iyak ng kanyang anak na tila nararamdaman ang pighati ng kanyang ina. Sige! Bulong ni Carmela, ang boses ay basag na basag. Aalis ako. Kung pera lang pala ang habol mo, Rafael, hahayaan na kita. Iiwan ko kayo. Babangon ako. Kasama ng anak ko. Ngunit isang malamig na tawa ang pinakawala ni Doña Corazon. Sino ang may sabing isasama mo ang bata? Napadilat si Carmela. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pilit na niyayakap ng mas mahigpit ang kanyang sanggol. Anong ibig mong sabihin? Humalukip-kip si Doña Corazon. Dugo ng mga Domingo ang nananalaytay sa batang yan. Hindi ko hahayaan na lumaki siya sa squatter. Hindi ko hahayaan na palakihin siya ng isang hampas lupang katulad mo na walang kayang ipakain, kundi tirang kanin. Bumaling si Doña Corazon sa pinto at pumitik ng daliri. Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng itim, mga bodyguard ng pamilya Domingo, ang pumasok sa loob. Kunin niyo ang bata. Walang pusong utos ng matanda. Tapos kaladkarin niyo palabas ng ospital ang babaeng yan. Wala akong pakialam kung dinudugo pa siya. Itapon niyo siya sa kalsada. Hindi itili ni Carmela. Akin ang anak ko. Rafael, pakiusap. Huwag ang anak ko. Kunin niyo na lahat. Pati dignidad ko. Pero huwag ang anak ko. Tumingin siya kay Rafael, naghihintay ng kahit kaunting awa mula sa ama ng kanyang anak. Ngunit umiwas lang ng tingin si Rafael at tinalikuran siya, masuyong hinawakan ng kamay ni Stella upang palabasin na ito ng kwarto. Naglakad palapit ang dalawang bodyguard. Inabot ng isa ang braso ni Carmela, pilit na hinahawi ito upang agawin ang umiiyak na sanggol. Naramdaman ni Carmela ang malamig at magaspang na kamay ng lalaki na humahablot sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, tila may isang manipis na sinulid sa kanyang utak na biglang napatid. Ang init ng luha sa kanyang mga pisngi ay unti-unting lumamig. Ang panginginig ng kanyang mga balikat ay biglang huminto. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa amoy ng kanyang sanggol sa huling pagkakataon bilang si Ella ang mahinang asawa. Nang mag-angat siya ng tingin, nawala na ang luha. Nawala na ang pagmamakaawa. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng takot, ngayon ay nag-aalab sa isang madilim at nakamamatay na katahimikan. Hindi na ito ang mga mata ng isang ulilang inaapi. Ito ang mga mata ni Carmela Sy Navarro, ang kinatatakutang bilyonaryang CEO ng bansa.
Humarap siya kay Doña Corazon at sa nakatalikod na si Rafael. Dahan-dahan kinuha niya ang mamahaling ballpen sa ibabaw ng tray malapit sa kanyang kama. Pumirma siya. Ang tunog ng dulo ng ballpen na dumidiin sa papel ang tanging narinig sa loob ng malamig na kwarto. Bawat guhit, bawat kurba ng kanyang pangalan ay tila pagputol sa tanikalang pumipigil sa tunay na halimaw na natutulog sa kanyang pagkatao. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga luha. Nang matapos niya ang kanyang pirma, padabog niyang ibinagsak ang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ang dokumento at walang emosyong inihagis ito pabalik kay Rafael. Tumama ang papel sa dibdib ng lalaki bago nahulog sa sahig. Nagkatinginan sina Rafael at Doña Corazon. Pareho silang nabigla sa biglaang pagbabago ng timpla ng babaeng kanina lang ay nagmamakaawa sa kanilang paanan. Ayan na ang kalayaan mo. Malamig na boses ni Carmela. Walang bakas ng sakit, walang bahid ng kahinaan. Sana mabusog kayo ng bagong asawa mo sa kumpanya ninyong halos lamunin na ng utang. Nangunot ang noo ni Rafael. Paano nalaman ni Carmela ang tungkol sa mga utang ng kumpanya? Wala siyang pinagsasabihan nito kahit na sino. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang muli si Doña Corazon. Namumula ang mukha sa galit dahil sa kawalang galang ni Carmela. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan, ang anak ko hamak na ampon. Kunin niyo na ang bata. Ngayon din, Tilly, nang matanda sa 2 bodyguard. Akmang susunggaban ng 2 dambuhalang lalaki, si Carmela. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang sanggol, handang kagatin o patayin sino man ang humawak sa anak niya. Ngunit bago pa man dumapo ang magaspang na kamay ng bodyguard sa braso ni Carmela, isang nakakabinging kalabog ang yumanig sa buong silid. Bumukas ang pinto. Hindi lang basta bumukas, kundi halos masira mula sa pagkakabagsak nito sa dingding. Lahat sila ay napalingon. Isang lalaking nakasuot ng itim na pinstripe suit formal at may malamig na presensya ang pumasok. Si Mateo Cruz, ang pinagkakatiwalaang kanang kamay at head of security ng Sai Navarro Holdings. Sa likuran niya ay 4 na lalaking nakasuot ng itim na tactical suit sarmando at mas mukhang propesyonal na mersenaryo kaysa sa mga bayarang tauhan ng Pamilya Domingo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Natataranta, ngunit may halong yabang na sigaw ni Rafael. Pribadong kwarto ito. Hindi siya pinansin ni Mateo. Ang mga mata nito ay nanatiling nakapako sa 2 bodyguard ng mga Domingo na nakatayo malapit kay Carmela. Isang simpleng senyas ng kamay mula kay Mateo at tila kidlat na kumilos ang kanyang mga tauhan. Wala pang 5 segundo, nakadapa na sa sahig ang 2 bodyguard ni Doña Corazon na mimilipit sa sakit habang nakadiin ang mga sapatos ng tauhan ni Mateo sa kanilang mga leeg. Wala man lang nagawa ang mga ito. Napatili si Stella at nagtago sa likod ni Rafael. Si Doña Corazon naman ay napaatras ng laki ang mga mata sa takot. Mabilis na naglakad si Mateo palapit sa kama. Nang makarating siya sa harapan ni Carmela, yumuko siya ng halos 70 degree, isang pagbibigay pugay na ginagawa lamang sa mga taong may hawak na matinding kapangyarihan. Patawad kung nahuli kami, Madam, magalang at malalim na, sabi ni Mateo. Kinuha nito mula sa kanyang braso ang isang mahaba at mamahaling cashmere coat at maingat na ipinatong sa balikat ni Carmela upang takpan ang duguan at manipis na hospital gown nito. Kumunot ang noo ni Rafael. Madam, anong ibig sabihin nito? Carmela, sino ang mga taong ito? Mga goons ba ito ng bago mong kabit? Hindi siya sinagot ni Carmela. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang tahi, ngunit binaliwala niya ito. Mahigpit ang yakap niya sa kanyang anak, na ngayon ay tahimik nang natutulog sa kanyang dibdib. Bumuo ng isang harang ang mga tauhan ni Mateo upang matiyak na walang makakalapit kay Carmela.
Naglakad siya palapit kay Rafael. Bawat hakbang niya ay may kasamang bigat at awtoridad. Nang magkaharap sila, napansin ni Rafael na kailangan niyang tumingala ng bahagya. Dahil sa taas at tikas ni Carmela, isang posturang hindi niya kailanman nakita sa asawa niya sa loob ng 2 taon. Tiningnan ni Carmela si Stella mula ulo hanggang paa. Isang nakakapasong tingin na nagpanginig sa mga tuhod ng babae. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa asawang nagtaksil. Inilapit ni Carmela ang kanyang mukha sa tainga ni Rafael. Ang kanyang hininga ay malamig na parang yelo. Ipinagpalit mo ang ginto para sa isang pirasong basag na salamin, Rafael. Pabulong niyang sinabi, ngunit sapat, para marinig, hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ng lalaki. Magsaya kayo sa pekeng yaman ninyo. Dahil simula sa araw na ito, bibilangin ko ang bawat segundo hanggang sa gumapang kayo sa paanan ko, nagmamakaawa para sa isang kapiranggot na barya. Lumunok si Rafael. May kung anong takot ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit nanaig ang kanyang pride. Pilit siyang ngumisi. Baliw ka na. Umalis ka na nga. Huwag kang magkalat ng kahibangan mo rito. Umatras si Carmela. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinalikuran niya ang mga ito at naglakad palabas ng pinto. Inaalalayan ni Mateo at pinoprotektahan ng kanyang mga tauhan. Iniwan nilang nakatulala at punong-puno ng katanungan ang pamilya Domingo sa loob ng kwarto. Nagmamadaling lumabas ng silid si Rafael, sumunod sina Doña Corazon at Stella. Sinundan nila ng tingin ang direksyon kung saan nagtungo sina Carmela. Hindi sila pumunta sa elevator pababa ng ospital. Umakyat sila, papunta sa rooftop, sa helipad. Nang marating ni na Rafael ang salamin na pinto ng rooftop deck, halos liparin sila sa lakas ng hangin, nagmumula sa isang dambuhalang makina. Dumadagundong ang tunog ng mga elisi ng isang malaki at itim na private helicopter na nakaparada sa gitna ng helipad. Kumikinang ang pintura nito sa ilalim ng araw ng Maynila. Ngunit ang mas nakapagpatindig balahibo kay Rafael ay ang malaking gintong logo na nakapinta sa tagiliran ng sasakyan. 2 letrang pinaghalong sining at kapangyarihan, S at N. Ang logo ng Navarro Holdings, ang pinakamalaki, pinakamayaman at pinakakinatatakutang conglomerate sa buong Asya. Ang kumpanyang pinapangarap ni Rafael na makatrabaho kahit na sa pinakamababang posisyon, ngunit hindi siya kailanman nakapasa. Mula sa likod ng malaking salamin ng rooftop, pinanood nila habang buong pag-iingat na inalalaya ni Mateo si Carmela papasok sa loob ng marangyang helicopter. Nang makaupo na si Carmela, lumingon ito sa huling pagkakataon. Tumingin siya sa direksyon ng salamin kung saan nakatayo si Rafael. Kahit malayo ramdam ni Rafael ang nakakamatay na titig ng kanyang dating asawa. Unti-unting umangat ang helicopter mula sa lupa. Lumipad ito paitaas, hinahawi ang mga ulap at nagtungo sa direksyon ng nagtataas ang gusali ng BGC sa Taguig. Naiwang nakatayo si Rafael, nanginginig ang kanyang mga tuhod, kumakabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Rafael, garalgal na boses ni Doña Corazon habang nakakapit sa braso ng anak. Bakit isinakay ng mga tauhan ng Navarro ang babaeng yon? Anong kinalaman niya sa mga bilyonaryong yon? Tumingin si Rafael sa envelope ng annulment na hawak pa rin niya, may bahid ng dugo ng kanyang asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa buhay niya naramdaman niya ang isang matinding kaba na hindi niya maipaliwanag. Isang kutob na nakagawa siya ng pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay niya. Ngunit pinilig niya ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Stella na ngayon ay nakangiti at nakakapit sa kanyang braso. Wala iyon, ma? Pagdadahilan ni Rafael, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka binayaran lang siya para maging surrogate mother ng kung sinong matandang mayaman doon. Ang mahalaga, tapos na ang problema natin. Nandito na si Stella. Siya ang magliligtas sa atin. Ngumiti si Stella at hinalikan si Rafael sa pisngi.
Ngunit sa likod ng matamis nitong nangiti ang mga mata ng babae, ay malikot na nagmamasid palihim na nagkukwenta kung paano niya masisimot ang huling yaman ng pamilyang ito. Habang palayo ang helicopter sa kalangitan ng Maynila, nakatingin si Carmela sa maliit na mukha ng kanyang anak. Hinaplos niya ang pisngi nito. "Huwag kang mag-alala, anak." Malambing niyang bulong. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ng mama. Simula ngayon, itatayo natin ang imperyong nararapat sa iyo. At lahat ng nanakit sa atin, babayaran nila ito ng dugo at luha. Kislap ng mga diamante, halimuyak ng mga mamahaling bulaklak na inangkat pa mula sa Holland, tunog ng pag-uumpugan ng mga basong may lamang pinakapinong champagne. Sa loob ng grand ballroom ng isang sikat na 5-star hotel sa Makati, tila walang bakas ng problema ang pamilya Domingo. Ito ang gabi ng engranding engagement party ni Rafael at Stella. Lahat ng kilalang negosyante at matataas na tao sa lipunan ay imbitado. Nakangiti si Rafael habang nakikipagkamay sa mga bisita na kasuot ng isang puting tuxedo na yari sa pinakamahal na tela. Sa kanyang tabi ay si Stella nakakapit sa kanyang braso, nag-iiningan sa suot nitong gown at mga alahas na ipinahiram ni Doña Corazon. "Napakaganda ng mapapangasawa mo, Rafael." Bati ng isang matandang senador. "Sigurado akong lalong lalago ang Domingo Enterprises sa pagsasanib puwersa ng inyong mga pamilya." "Salamat po, Senator." Magalang na sagot ni Rafael. "Napakaswerte ko nga po at nakilala ko si Stella." Ngunit sa likod ng malawak na ngiti ni Rafael, may malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likuran. Alam niya ang totoo. Ang kumpanyang pinagmamalaki nila ay parang isang marupok na bahay na inaanay mula sa loob. Ang bonggang party na ito, ang mga pagkain ng alak. Lahat ng ito ay binayaran gamit ang 3 credit cards ni Doña Corazon na ngayon ay sagad na sa limitasyon. Ito ay isang malaking sugal, isang palabas upang kumbinsihin ang mga investors na matatag pa rin ang kanilang negosyo. Pasimpleng tiningnan ni Rafael ang kanyang ina sa kabilang dulo ng hall. Nakikipagtawanan ito sa mga asawa ng mga politiko, ipinagmamalaki ang Spanish heritage at bilyones di umano ng pamilya ni Stella. Nang may lumapit na kaibigan kay Stella upang makipag-usap, humingi ng pasintabi si Rafael. Lumabas siya ng ballroom at nagtungo sa balkonahe upang lumanghap ng sariwang hangin. Pabagsak siyang sumandal sa semento ng balkonahe. Niluwagan niya ang kanyang necktie. Nakakapagod ang magpanggap. Sa pag-iisa niyang yun, habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad, biglang pumasok sa isip niya ang isang imaheng pilit niyang ibinabaon sa limot sa nakalipas na mga linggo. Ang pribadong helipad, ang itim na helicopter, ang gintong logo ng Navarro Holdings, at ang malamig na kakamatay na titig ni Carmela bago ito lumipad palayo bitbit ang kanilang anak. Ipinagpalit mo ang ginto para sa isang pirasong basag na salamin. Umalingaw-ngaw ang boses na yon. Sa isip niya tila isang sumpa. May kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Na-miss ba niya ang anak niya? Ang asawang laging naghihintay sa kanya sa bahay at nagtitimpla ng kape niya tuwing umaga. Hindi. Mahinang bulong ni Rafael sa sarili, pilit na iwinawak si ang konsensya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ginawa ko ang tama. Kailangan ko ng babaeng may pera. Walang maibibigay si Carmela. Isa lang siyang ampon na nabayaran para maging surrogate. Tama. Ganun lang yon. Pinakain niya ang kanyang isip ng kasinungalingan upang patahanin ang kanyang kaba. Si Stella ang sagot. Ang pondo mula sa tatay nitong nasa Madrid ang sasagip sa kanila sa pagkalugi. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang damit at nagpa siyang bumalik sa loob para hanapin ang kanyang mapapangasawa. Ngunit wala si Stella sa mga lamesang inikutan niya. Naglakad siya papunta sa pasilyo, malapit sa mga VIP restrooms. Madilim ang bahaging yon ng hotel. Patuloy siya sa paglalakad nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa isang sulok. Boses ni Stella. Ngunit hindi ito ang malambing at edukadang tono na lagi nitong ginagamit. Matalim ito, magaspang,
at tila nakikipagtalo. Huminto si Rafael at nagtago sa likod ng isang malaking paso. Ano ba, Tonyo? Inis na bulong ni Stella sa kanyang cellphone. Sinabi ko na sayong ayusin mo ang mga peking bank statements. Malapit na akong hingan ng pruweba ng matandang hukluban na nanay ni Rafael. Kumunot ang noo ni Rafael. Tonyo, peking bank statements. Patuloy sa pagsasalita si Stella, walang kaalam-alam na nakikinig ang kanyang pakay. Oo, nauubusan na ng pera ang mga tanga. Sagad na ang mga cards nila para lang sa party na ito. Siguraduhin mo lang na maipapadala mo bukas yung peke kong portfolio bilang investor mula sa Spain. Kapag nakuha ko na ang tiwala nila at naipasa sa akin ang titulo ng lupa nila, ibebenta natin lahat at tatakas na tayo. Naiintindihan mo? Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Rafael. Nanigas ang kanyang mga binti. Halos hindi siya makahinga. Pekeng investor tatakas akmang lalabas si Rafael mula sa kanyang pinagtataguan upang harapin ang babae, upang kaladkarin ito sa buhok, pabalik sa ballroom at ipahiya sa lahat. Umapaw ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya makahakbang, biglang tumunog ang kanyang sariling cellphone mula sa kanyang bulsa. Isang malakas na ringtone na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Napasinghap si Stella. Mabilis nitong ibinaba ang tawag at lumingon sa direksyon ni Rafael. Ang gulat sa mukha nito ay naglaho sa loob lamang ng isang segundo. Agad itong napalitan ng isang inosente at matamis ng ngiti. Oh honey, nandyan ka lang pala. Malamig na sabi ni Stella. Lumapit kay Rafael at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Kanina pa kita hinahanap. Sino ba yang tumatawag sa'yo? Tinitigan ni Rafael si Stella. Tiningnan niya ang mga mata nitong kumikinang, ang mga labi nitong nakangiti. Parang gusto niya itong sakalin. Sino yung kausap mo? Malamig na tanong ni Rafael, pilit na kinokontrol ang nanginginig niyang boses. Sino si Tonyo? Anong pekeng bank statements ang sinasabi mo? Medyo nanigas ang balikat ni Stella. Ngunit bilang isang batikang manloloko, hindi siya nagpahalata. Tumawa siya ng mahina, tila nai-amuse sa tanong ni Rafael. Tonyo, honey, anong sinasabi mo? Antonio ang pangalan ng sekretary ni Daddy sa Madrid. Kausap ko siya dahil nagkakaroon daw ng delay sa wire transfer ng pera papunta sa account natin dahil sa tax regulations dito sa Pilipinas. At yung narinig mo? Sabi ko, kailangan ko ng statements para patunayan na totoo ang delay, hindi peke. Masyado ka namang nag-aalala, mahal ko. Hinaplos ni Stella ang pisngi ni Rafael. Paparating na ang pondo, Rafael. 2 billion pesos. Huwag ka nang mag-alala. Okay? Ako ang bahala sa inyo ni Mami. Ang matamis na lason. Sa loob-loob ni Rafael, alam niyang may mali. Ramdam ng kanyang bituka na nagsisinungaling ang babaeng nasa harapan niya. Ngunit nabulag siya. Masyado na siyang desperado. Wala na silang pera. Kung itataboy niya si Stella ngayon, paano na ang kumpanya nila? Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa kasinungalingang inihahain nito. Lumunok si Rafael at pilit na ibinalik ang nangiti. Sige, pasensya na. Na-stress lang ako sa dami ng bisita. It's okay, honey. Halik ni Stella sa kanyang labi. Sagutin mo na yung phone mo. Kanina pa ring ng ring. Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan ng caller, mas lalong bumililis ang tibok ng puso niya. Ang kanyang Chief Financial Officer, si Mr. Gomez. Hindi tumatawag si Mr. Gomez sa ganitong oras, maliban na lang kung may malalang nangyari. Lumayo ng bahagya si Rafael at sinagot ang tawag. Hello, Mr. Gomez, nasa party ako. Ano bang kailangan mo? Sir, garalgal ang boses ng matandang CFO. Sa kabilang linya tila hinihingal. Sir, kailangan nyo nang bumalik sa opisina. Bukas na bukas. Kailangan nating magpatawag ng emergency board meeting. Bakit, anong nangyayari? Sir, ang stocks natin. Bumagsak ng 40% sa loob lang ng 2 oras kaninang hapon.
May isang malaking entity na nag-dump ng shares nila at nagpanik ang ibang minor investors. Nanginig ang kamay ni Rafael. Ano? Paanong nangyari iyon? Sino ang nag-dump ng shares? Hindi namin matrace ang mother company, sir. Dumadaan sa iba't ibang shell corporations, pero hindi lang yan ang problema natin. Narinig ni Rafael ang pagbuntong hininga ng CFO. Tila nagdadalawang isip kung paano sasabihin ang pinakamasamang balita. Tumawag ang mga bangko, sir. Nakita nila ang pagbagsak ng stocks natin. Ipinapabawi nila ang mga pautang. Kung hindi tayo makakapagbigay ng bagong collateral o kung hindi natin mababayaran ang 500 milyong piso na due, ifo-foreclose nila ang main building natin, pati ang mansyon ninyo kasama sa listahan. Halos mabitawan ni Rafael ang kanyang cellphone. Namutla siya. Gaano katagal ang ibinigay nilang palugit? Bulong niya halos hindi makahinga. 3 araw, sir. Mayroon lang tayong 3 araw. Naputol ang linya. Nanatiling nakadikit ang cellphone sa tainga ni Rafael, ngunit wala na siyang naririnig, kundi ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. 3 araw. 3 araw bago siya at ang kanyang ina ay pulutin sa kangkungan. Tumingin siya kay Stella na ngayon ay inosenteng nagre-retouch ng kanyang lipstick sa harap ng salamin, naghihintay na bumuhos ang bilyones na ipinangako nito. Sa puntong ito, hindi alam ni Rafael na ang oras na umiikot laban sa kanila ay hindi aksidente. Ito ay isang perpektong bitag na pinlano ng isang reyna na nakaupo sa kanyang trono, hinihintay silang kusang pumasok sa loob ng hawla. Mula sa pinakamataas na palapag ng kanyang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City, nakatayo si Carmela sa harap ng malaking salamin na dingding. Sa labas, unti-unting sumisikat ang araw, binabalot ng ginintuang liwanag, ang nagtataasang gusali ng Maynila. Mahigpit niyang yakap ang kanyang sanggol na mahimbing na natutulog. Suot niya ay isang eleganteng silk robe, ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay, at sa kanyang mga mata ay walang ni isang bakas ng babaeng umiyak. Sa loob ng delivery room, ilang linggo na ang nakakalipas. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Tingnan mo ang syudad na yan, anak. Malambing ngunit may diin niyang bulong. Lahat ng nakikita mo balang araw ay magiging sayo. Walang sino man ang pwedeng mang-apak sayo. At ang mga taong nagtangkang itapon ka sa kalsada, titiyakin kong sila ang pupulutin sa basurahan. Hinalikan niya ang noo ng sanggol bago ito dahan-dahang inihiga sa isang mamahaling kuna. Pagtalikod niya nawala ang malambot na aura ng isang ina. Pinalitan ito ng isang nakakapapasong lamig. Ilang oras ang lumipas bumukas ang malalaking double doors ng executive boardroom sa tuktok na palapag ng Sai Navarro Holdings Headquarters. Natahimik ang 15 miyembro ng Board of Directors. Lahat ng mga matatandang negosyante at bilyonaryong investors ay sabay-sabay na tumayo bilang pagbibigay galang. Pumasok si Carmela. Nakasuot siya ng isang matalim at perpektong itim na designer power suit. Kumikinang ang isang manipis na diamond necklace sa kanyang leeg, ngunit mas nakakabulag ang awtoridad na dala ng kanyang presensya. Bawat paglapat ng kanyang sapatos sa makapal na karpet ay tila pagyanig sa buong kwarto. Naglakad siya patungo sa kabisera ng mahabang mahogany table. Hindi siya ngumiti, hindi siya bumati. Umupo siya, ipinatong ang magkabilang siko sa lamesa at pinagkrus ang kanyang mga daliri. Magsiupo kayo. Malamig niyang utos. Agad na sumunod ang mga direktor. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Alam kong nagtaka kayo sa biglaan kong pagkawala nitong mga nakaraang taon. Panimula ni Carmela, ang boses ay kalmado, ngunit dumadagundong sa awtoridad. Nagkaroon akong personal na bakasyon, isang eksperimento upang makita kung paano gumalaw ang mundo ng mga ordinaryong tao. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit agad ding naglaho.
At ngayon tapos na ang bakasyon ko. Bumalik na ako. At gusto kong ipaalala sa lahat ng mga kakumpetensya natin kung bakit ang Sai Navarro Holdings ang nagahari sa bansang ito. Tiningnan niya ang kanyang mga direktor. Ilabas niyo ang lahat ng agresibong acquisition plans na nakahold. Bilhin niyo ang lahat ng maliliit na kumpanyang pwedeng isalba at durugin niyo ang mga ayaw makipagtulungan. Mula sa araw na ito, wala tayong ititirang awa sa negosyo. Masusunod, Madam Chairwoman. Sabay-sabay na tugon ng mga kalalakihan. Nang matapos ang pulong, bumalik si Carmela sa kanyang pribadong opisina. Ito ay kasing laki ng isang buong bahay, may sariling library at may malaking painting ng isang leon sa likod ng kanyang swivel chair. Nakaupo si Mateo Cruz sa sofa, may hawak na isang manipis na tablet. Tumayo ito at yumuko nang pumasok si Carmela. Kumusta ang mga daga sa lungga nila, Mateo? Tanong ni Carmela habang tinatanggal ang kanyang suit jacket at umuupo sa kanyang trono. Naglakad palapit si Mateo at inilapag ang tablet sa ibabaw ng lamesa ni Carmela. Gaya ng inaasahan ninyo, Madam, simula ni Mateo. Nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak ang Domingo Enterprises. Ang pagdump natin ng shares kahapon, gamit ang mga shell companies, ay nagdulot ng malawakang panik. Tumawag na ang mga bangko kay Rafael Domingo. Meron na lang silang 3 araw para bayaran ang 500 milyong pisong utang. Napangisi si Carmela. Kinuha niya ang isang baso ng red wine na inihanda para sa kanya at inikot-ikot ang pulang likido sa loob nito. 3 araw. Sigurado akong hindi makakatulog ang mag-ina ngayon. Umaasa pa rin ba sila sa aswang na si Stella? Tumango si Mateo. Opo. Nakatanggap kami ng impormasyon na pilit kinukumbinsi ng babae si Rafael na papasok na ang bilyones mula sa kanyang peking pamilya sa Europe. Pero dahil gipit na sa oras ang mga Domingo, naghahanap sila ngayon ng mga private lenders, kahit sino na pwedeng magpautang sa kanila, para hindi ma-foreclose ang building at ang mansyon nila bukas. Isang nakakakilabot na tawa ang pinakawalan ni Carmela. Sumandal siya sa kanyang upuan, nag-aalab ang mga mata sa sabik. Kung ganun, ibigay natin ang kailangan nila. Napakunot ang noo ni Mateo. Madam, gusto niyo po ba silang pautangin? Hindi para isalba sila, Mateo, kundi para tuluyan silang ibaon ng buhay. Malamig na tugon ni Carmela. Inilapag niya ang baso ng wine. Gusto kong gumawa ka ng isang anonymous investment firm. Tawagin mo itong Angel Capital o kahit anong pangalang magpapakitang tayo ang tagapagligtas nila. Makipag-ugnayan ka kay Rafael. Inilapit ni Carmela ang kanyang muka. Ang mga mata ay nanlilisik. Bilhin mo ang lahat ng utang nila mula sa mga bangko. Pahiramin mo sila ng mas malaki pa sa kailangan nila para lalo silang mabulag sa kasakiman. Pero ito ang kondisyon. Huminto siya sandali at ngumiti ng isang ngiting walang bahid ng kabaitan. Doblehin mo ang interes at gawin mong collateral ang lahat-lahat ng natitira sa kanila. Ang titulo ng kumpanya, ang mansyon kung saan nila ako inalila, mga sasakyan, pati ang huling porsyento ng personal na shares ni Rafael. Ipapirma mo sa kanya ang isang kasunduan na kapag na-freeze o pumalya ang bayad niya, kahit 1 araw lang automatikong mapupunta sa atin ang lahat. Napatango si Mateo pilit na itinatago ang panginginig sa likod ng kanyang profesional na mukha. Iba maggalit ang isang reyna. Napakagandang plano, Madam. Sigurado akong pipirmahan ni Rafael ang kontrata dahil bulag siya sa pangako ng kanyang peking mapapangasawa. Gawin mo na ngayon din, Mateo. Gusto kong marinig ang iyak ng pasasalamat nila bago ko putulin ang kanilang mga leeg. Mabilis na kumilos si Mateo. Sa loob lamang ng ilang oras, naipadala ang peking alok sa tanggapan ni Rafael. Kasalukuyang nakaupo si Carmela sa kanyang opisina, nagbabasa ng mga dokumento ng ion ni Mateo ang speaker ng isang secure na linya. Ito ay konektado sa tawag ng kanilang ahente na nagpapanggap na kinatawan ng Angel Capital habang kausap si Rafael Domingo. Rinig na rinig ni Carmela ang nangyayari sa kabilang linya. Totoo po ba ito, sir?
Naiiyak at garalgal ang boses ni Rafael sa telepono. Ibibili niyo ang utang namin. Bibigyan niyo kami ng palugit at panibagong kapital. Opo, Mr. Domingo. Sagot ng ahente ni Carmela sa profesional na tono. Nakikita ng aming boss ang potensyal ng inyong kumpanya. Ngunit kapalit nito ay ang mga kondisyong nakasaad sa kontratang ipinadala namin. Kailangan nakapangalan bilang kolateral ang lahat ng inyong personal na ari-arian. Narinig ni Carmela ang boses ni Doña Corazon sa background. Pirmahan mo na yan. Rafael, pirmahan mo na. Isang himala. Ito pinagpala talaga tayo ng Diyos. Sa kababayaran din naman natin yan kapag pumasok na ang pera ng pamilya ni Stella. Bukas, pirmahan mo na bago pa sila magbago ng isip. O, opo, pipirmahan ko na po. Maraming salamat. Pakisabi sa bosan ninyo, habang buhay kaming magpapasalamat sa kanya. Siya ang anghel ng aming pamilya. Hikbi ni Rafael. Pinatay ni Mateo ang linya. Katahimikan ang bumalot sa opisina. Unti-unting humalakak si Carmela, isang tawang puno ng tagumpay at panunuya. Kinuha niya muli ang baso ng wine at itinaas ito sa hangin, tila nakikipag-toast sa isang kalaban na hindi alam na patay na ito. Habang buhay kayong magpapasalamat sa akin, Rafael. Bulong ni Carmela sa hangin ng mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Asahan mo, asawang ko. Ang paboritong anghel ninyo, ang siyang magkakaladkad sa inyo pababa sa impyerno. Mabilis at madiin ang bawat kumpas ng kamay ni Rafael sa ibabaw ng makapal na kontrata. Bawat pahinang pinipirmahan niya ay tila paghugot ng malalim na hininga matapos ang matagal na pagkalunod. Nang ilagay niya ang kanyang huling pirma, isang malakas na palakpak ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang opisina. Napakagaling, anak. Masayang bati ni Doña Corazon. Nakaupo ang matanda sa leather sofa, humihigop ng mamahaling tsa at abot-tenga ang namuang ngiti. Sabi ko naman sa'yo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang Angel Capital, ang sagot sa lahat ng problema natin. Kinuha ng lalaking kinatawan ng Angel Capital ang mga papeles. Inayos nito ang kanyang salamin at tipid na ngumiti kay Rafael. Kumpleto na po ang mga dokumento, Mr. Domingo. Nakapangalan na bilang collateral ang gusaling ito ang inyong mansyon at ang buong porsyento ng inyong shares kapalit ng 600 milyong pisong pautang. Ipapasok namin ang pondo sa account ng inyong kumpanya ngayong hapon. Maraming salamat. Napakalaking tulong nito. Nakipagkamay si Rafael ang dibdib ay umaapaw sa pagmamalaki. Nang makalabas ang ahente na pasandal si Rafael sa kanyang swivel chair, parang naisipan niyang tumawa ng malakas. Ligtas na sila. Naalala niya ang mga huling salita ni Carmela sa ospital. Ang banta nitong gagapang siya sa paanan nito. Isang nakakainsultong nangisi ang sumilay sa labi ni Rafael. Paano mangyayari iyon, isa lang itong babaeng pinulot sa kalsada na ngayon ay malamang nagtatago sa isang squatter matapos magpabayad bilang surrogate. Habang siya ay nakaupo sa kanyang trono, may bagong kapital at may mayamang mapapangasawa. Siya ang panalo, ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi tumagal ng 24 oras. Kinaumagahan pagdating ni Rafael sa tapat ng Domingo Enterprises, hindi ang nakasanayang tahimik at formal na lobby ang sumalubong sa kanya. Isang nakakabinging ingay. Daan-daang empleyado, mula sa mga factory workers hanggang sa mga rank-and-file office staff, ang nagkukumpulan sa labas ng main glass doors. May hawak silang mga pulang placard. Sumisigaw sila, galit na galit, humihingi ng kanilang sahod na 2 buwan ng delayed. Ibigay niyo ang sweldo namin, ibagsak ang pamunuan. Nanlaki ang mga mata ni Rafael mula sa loob ng kanyang tinted na sasakyan. Ano to, bakit nagwewelga ang mga tao? Bago pa siya makababa, mabilis na pumasok sa loob ng sasakyan niya si Mr. Gomez, ang matandang CFO ng kumpanya. Basang-basa ito ng pawis at nanginginig ang mga kamay. Sir, mabuti at dumating na kayo. Hindi tayo pwedeng pumasok sa harap. Kailangan nating dumaan sa basement.
Tarantang sabi ng matanda. Mr. Gomez, anong nangyayari? Bakit sila nagkakagulo? Akala ko ba binayaran niyo na ang sahod nila kahapon gamit ang perang pumasok mula sa Angel Capital? Pasigaw na tanong ni Rafael. Napalunok si Mr. Gomez. Ang mukha nito ay tila nakakita ng multo. Yun na nga po ang problema, sir. Pumasok ang pera kahapon ng hapon. Nakita ko mismo sa system natin. Pero kaninang umaga nang susubukan ko ng mag-release ng pondo para sa pasweldo at pambayad sa mga suppliers. Ano sabihin mo? Na-freeze po ang account natin, sir. Garalgal na sagot ni Mr. Gomez. Ni isang kusing hindi natin magalaw. Tila binagsakan ng malamig na yelo ang buong katawan ni Rafael. Nanigas siya. Paanong mafi-freeze? Pera natin yon. Tumawag po ako sa bangko. Sabi nila, may inilabas daw na court order. May anomalya daw po sa mga isinangla ninyong titulo. May mga hindi nagtutugmang papeles, kaya iniimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council ang pondo ng kumpanya. Tatagal daw po ng ilang buwan bago maayos. Hindi pwede yan. Hinampas ni Rafael ang manibela. Nilipat ko sa pangalan ng Angel Capital ang lahat. Ipinangalan ko sa kanila ang buong buhay ko para makuha ang perang yan. Kapag hindi tayo nakabayad ng interes ngayon, kukunin nila ang kumpanya. Kukunin nila ang bahay ko. Sir, kailangan na nating ilabas ang pera mula sa future wife ninyo. Yung pondo galing Europe. Kung hindi sirado na tayo bukas. Wala nang inaksayang oras si Rafael. Iniutos niya sa driver na ibalik ang sasakyan sa mansyon. Umaapaw ang takot at desperasyon sa kanyang dibdib. Ang tanging pag-asa niya na lang ay si Stella. Pagdating sa mansyon padabog na, binuksan ni Rafael ang malaking pinto. Naabutan niya si Stella at Doña Corazon sa sala, komportableng nagpapamasahe sa mga katulong. Stella! Sigaw ni Rafael halos maputol ang ugat sa leeg. Napabikwas ang babae. Oh honey, anong problema? Bakit pawis na pawis ka? Nilapitan ni Rafael si Stella at hinawakan ng mahigpit sa magkabilang balikat. Kailangan ko na ang pera. Ngayon na. Tawagan mo ang daddy mo sa Madrid. Sabihin mo, i-wire transfer na ang 2 billion pesos. Kailangan ko na ngayon. Nagkatinginan sina Stella at Doña Corazon. Kumunot ang noo ng matanda. Anak, ano bang nangyayari? Akala ko ba naayos na ng pautang kahapon? Na-freeze ang pera natin, ma. Wala tayong magalaw at nagwewelga na ang mga tao sa kumpanya. Baka kasuhan pa ako ng estafa ng mga suppliers. Binalik ni Rafael ang nanlilisik niyang paningin kay Stella. Asan na ang pera mo? Stella, di ba sabi mo kahapon pa papasok? Bakasang matinding kaba sa mga mata ng babae. Napakurap-kurap ito, pilit na humihiwalay sa mahigpit na hawak ni Rafael. Hey honey, nasasaktan ako. Bitiwan mo nga ako. Asan ang pera? Nagkaproblema nga. Pasigaw na sagot ni Stella, nagmamalaki pa rin kahit nanginginig ang boses. Sabi ni Daddy, nagkaroon daw ng bank holiday sa Spain. Tapos may bagong protocol daw ang central bank dito, kaya na-hold ang transfer. Hindi ko naman kontrolado yon. Doon na unti-unting gumuho ang pag-asa ni Rafael. Tinitigan niya ng maigi ang mga mata ni Stella. Naalala niya ang narinig niya sa pasilyo ng hotel nung gabi ng engagement party. Ang pangalang Tonyo, ang mga pekeng bank statements. Bank holiday. Malamig na tanong ni Rafael. Unti-unting lumuwag ang hawak niya kay Stella. Sa kalagitnaan ng linggo, walang bank holiday sa Spain ngayon, Stella. Sinarch ko kanina sa internet. Namutla si Stella. Napalunok ito. Baka nagkamali lang ng intindi si Tonyo. I mean ang secretary ni Daddy. Basta papasok yon. Maghintay ka lang ng 2 o 3 araw pa. 2 o 3 araw? Parang nababaliw na tumawa si Rafael. Sinabunutan niya ang sariling buhok. Wala na tayong 3 araw. Bukas ang deadline natin. Kapag hindi ko na ipakita sa Angel Capital na may pondo tayo, kukunin nila ang bahay na ito. Kukunin nila lahat. Rafael, kumalma ka.
Awat ni Doña Corazon. Pilit na ipinagtatanggol ang paboritong manugang. Huwag mong sisihin si Stella. Ginagawa niya ang lahat. Kung tutuusin tayo nga itong may kailangan sa pamilya niya, huwag mo siyang sigawan. Tiningnan ni Rafael ang kanyang ina nang may matinding pait. Magsasalita pa sana siya. Handang ibunyag ang mga pagdududa niya kay Stella. Ngunit biglang pumasok ang isang katulong mula sa main door. Sir Rafael, nanginginig na tawag ng katulong. May nagpa-deliver po sa inyo. Kumunot ang noo ni Rafael. Wala akong inaasahang delivery. Ano yan? Inilapag ng katulong sa ibabaw ng glass center table ang isang itim at makintab na kahon. Walang return address, walang pangalan ng sender. Pangalan lang ni Rafael ang nakasulat sa ibabaw. Bumalik ang katahimikan sa loob ng sala. Tanging ang mabigat na paghinga lang ni Rafael ang naririnig. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa. Nanginginig ang mga kamay niya nang alisin niya ang takip ng kahon. Nang makita niya ang laman, umurong ang kanyang dila. Tila naubos ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Sa loob ng kahon ay mga pira-pirasong tela, ginutay-gutay, pinunit hanggang sa hindi na halos makilala. Ngunit kilala ito ni Rafael. Ito ang lumang asul na polo shirt niya. Ang paborito niyang pambahay na laging pinaplansa at tinutuping maigi ni Carmela noon kapag nag-aayos ito ng kanyang mga gamit. Ano yan, basahan? Nandidiring tanong ni Doña Corazon. Hindi sumagot si Rafael. Nanghihina ang mga tuhod niya nang kunin niya ang isang itim na sobrang nakapatong sa ibabaw ng mga punit na tela. Binuksan niya ito. Isang itim na card ang nasa loob. May nakasulat na mensahe gamit ang isang matapang at pulang tinta. Ubos na ang oras mo, Domingo. Binitawan ni Rafael ang card. Nahulog ito sa sahig. Isang matinding kilabot ang gumapang mula sa kanyang talampakan papunta sa kanyang batok. Hindi ito simpleng kamalasan sa negosyo. Hindi ito aksidente ng bangko. May isang taong sadyang nagpapabagsak sa kanila. May isang taong nakahawak sa leeg nila at dahan-dahan itong hinihigpitan. Pero sino? Sino ang may sapat na kapangyarihan at pera para i-freeze ang mga bank accounts nila at bilhin ang lahat ng utang nila? Napatingin si Rafael sa kawalan ang dibdib ay parang sasabog sa tindi ng kaba at pagkalito. Wala siyang ideya na ang demonyong hinahanap niya ay kasalukuyang nakangiti sa isang penthouse, pinapanood ang tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Madilim ang buong mansyon ng mga Domingo, tanging ang mahinang tunog ng pagpatak ng ulan sa labas at ang malalim na hilik ni Doña Corazon mula sa kabilang kwarto ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng kanyang silid, hindi mapakali si Stella. Hindi siya makatulog, hindi dahil sa pag-aalala kay Rafael, kundi dahil sa matinding kaba para sa sarili niyang balat. Mabilis siyang lumakad patungo sa kanyang maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga mamahaling mga damit na binili rin gamit ang pera ni Rafael. Mga tanga! Bulong ni Stella sa dilim. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng tamis. Ito ay magaspang puno ng puot at pangungutya. Umupo siya sa gilid ng kama at hinilot ang kanyang sentido. Alam niya ang takbo ng laro. Ang Domingo Enterprises ay isang lumulubog na barko. Ang Angel Capital na yon, kung sino man sila ay hindi mga anghel. Sila ay mga pating na handang lumamon. At si Rafael ay isang mahinang lalaki na walang alam gawin, kundi sumandal sa saya ng kanyang ina o sa pangako ng isang babae. Alam ni Stella na kapag dumating ang umaga at hindi pumasok ang ipinangako niyang bilyones, siya ang unang kakarnihin ng mga Domingo. At kapag nalaman nilang wala talagang daddy sa Madrid, baka mabulok siya sa kulungan. Hindi ako babalik sa hirap, pait na sabi ni Stella sa sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sandaling naglakbay ang kanyang isip sa nakaraan. Hindi siya si Stella Madrigal. Ang tunay niyang pangalan ay Estelita Sanchez, isang batang lumaki sa maduming eskinita ng Tondo. Natuto siyang mandukot bago pa siya matutong magbasa.
Ang kanyang Spanish accent at kaalaman sa mga luxury brands ay bunga ng mga taon ng pagpapanggap bilang sales lady sa mga high-end boutiques at panonood ng mga foreign films. Pinag-aralan niya ang bawat kilos ng mga mayayaman, kung paano sila humawak ng baso, kung paano sila maglakad at kung gaano sila kabilis mauto kapag pinapakitaan ng magandang mukha at pangako ng higit pang yaman. Para kay Stella ang pamilya Domingo ang pinakamadaling biktima na nakilala niya. Masyadong mataas ang tingin nila sa kanilang sarili kaya hindi nila napansin na ang donya nakaharap nila ay isang ahas na galing sa putikan. Akala niyo ba ay talagang gusto ko ang anak mong lampakorason? Mahina siyang natawa, isang tawang nakakakilabot sa gitna ng kadiliman. Nakakasuka ang bawat halik niya. Nakakasuka ang kayabangan ninyo habang wala naman kayong laman. Tumayo si Stella. Mayroon pa siyang isang misyon bago siya tuluyang maglaho sa dilim. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Maingat ang bawat hakbang niya sa hallway, iniiwasang gumawa ng kahit anong ingay na makakagising sa mga katulong o kay Rafael na kasalukuyang natutulog sa sala dahil sa sobrang kalasingan at stress. Tumigil siya sa tapat ng kwarto ni Doña Corazon. Alam ni Stella na dahil sa sobrang nerbiyos ng matanda nitong mga nakaraang araw, uminom ito ng dobleng dosage ng sleeping pills. Hindi ito magigising kahit magbagsak pa siya ng hollow blocks sa tabi nito. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mamahaling pabango at gamot ang sumalubong sa kanya. Sa gilid ng malaking walk-in closet ng matanda, nakatago ang isang digital safe. Alam ni Stella ang password. Ilang beses niyang palihim na pinanood si Doña Corazon habang binubuksan ito para ipakita sa kanya ang mga family heirlooms na ipapamana raw sa kanya. 0-5, ang petsa ng kaarawan ni Rafael. Click! Bumukas ang safe. Nagliwanag ang mga mata ni Stella nang makita ang mga laman nito. Mga makakapal na bundle ng tig-1,000 piso, ang huling cash reserves ng pamilya. Pero mas nagniningning ang mga set ng alahas, mga diamante esmeralda at mga gintong relos na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Salamat sa mga ito, Mami. Bulong ni Stella habang mabilis na isinisilid ang mga alahas sa kanyang daladalang pouch. Kahit papaano may pakinabang din pala ang pananatili ko sa impyernong ito. Kinuha niya rin ang huling pera. Wala siyang itinira. Kahit ang maliit na gold coins na koleksyon ni Rafael ay kinuha niya. Nang masiguradong wala na siyang naiwan, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Mabilis siyang bumalik sa sarili niyang silid, isinara ang maleta at binuhat ito pababa ng hagdan. Nadaanan niya si Rafael sa sala. Nakahandusay ito sa sofa. May hawak pang bote ng alak at humihilik ng malakas. Amoy suka at desperasyon ang buong paligid nito. Saglit na tumigil si Stella. Tiningnan niya si Rafael ng may matinding pandidiri. Paalam, Rafael, sabi niya sa kanyang isip. Sana ay mahanap mo ang anghel mo dahil sa impyerno ang tuloy ninyong mag-ina. Lumabas si Stella sa back door ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa labas ng gate, isang taxi na tinawagan niya gamit ang isang disposable phone. Isinakay niya ang kanyang maleta at pumasok sa loob. Sa airport, kuya! Utos niya, bilisan mo. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Marangyang subdibisyon, lumingon si Stella sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga Domingo. Mula sa dilim, parang nakikita niya ang unti-unting pagguho ng mga pader nito. Wala siyang pagsisisi, wala siyang konsensya. Ang mahalaga sa kanya ay ang bigat ng bag na nasa tabi niya. Kinaumagahan, nagising si Rafael dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Masakit ang kanyang ulo at tuyot ang kanyang lalamunan. Stella, tawag niya garalgal ang boses. Stella, honey, pakiabutan ako ng tubig.
Walang sumasagot. Inakala ni Rafael na baka nasa kusina lang ito o kaya ay nasa banyo. Pilit siyang tumayo, iniinda ang hangover at naglakad paakyat ng hagdan. Magising na ba si Stella? Sigaw niya habang dumadaan sa kwarto ng ina. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Doña Corazon. Lumabas ang matanda, gulo-gulo ang buhok at namumutla ang mukha. Rafael, Rafael, ang safe ko. Sigaw ng matanda, tila hihimatayin. Mabilis na tumakbo si Rafael sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nakabukas na safe. Walang laman. Kahit isang barya, wala. Baka nanakawan tayo kagabi. Matatawag ako ng pulis. Natatarantang sabi ni Rafael. Si Stella, puntahan mo si Stella. Tili ni Doña Corazon. Nagmamadaling tumakbo si Rafael sa silid ni Stella. Padabog niyang binuksan ang pinto. Stella, nanakawan tayo. Napatigil si Rafael. Ang kwarto ay malinis. Wala na ang mga gamit ni Stella. Wala na ang mga maleta nito. Ang tanging naiwan ay ang engagement ring na ibinigay ni Rafael sa kanya, nakapatong sa ibabaw ng unan, tila isang pang-uuyam. Kinuha ni Rafael ang singsing. Nang tignan niya ito ng maigi, napansin niya ang isang maliit na marka sa loob. Hindi ito diamante. Ito ay hamak na cubic zirconia, isang pekeng bato. Gaya ni Stella. Lahat ay peke. Hindi maaari ito. Bulong ni Rafael, unti-unting nanghihina ang kanyang mga tuhod. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Stella. That the number you have dialed is incorrect or no longer in service. Sinubukan niyang tawagan ang secretary sa Madrid. The number you have dialed is incorrect. Doon lang tuluyang nagising si Rafael mula sa kanyang kahibangan. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas masakit pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Wala silang pera, wala silang investor, at ngayon, wala na rin silang huling pundo. Rafael! Isang malakas na tili mula sa baba ang muling narinig. Mabilis na bumaba si Rafael, halos mahulog sa hagdan. Naabutan niya ang kanyang ina sa may main door. May 3 lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga dokumento. Sa likuran nila ay ilang mga pulis at tauhan na may daladalang mga foreclosed na karatula. Mr. Rafael Domingo, tanong ng lalaking nasa harap. Kami ang kinatawan ng Angel Capital. Ayon sa kontratang nilagdaan ninyo kahapon, dahil sa kabiguang magdeposito ng kaukulang pondo sa inyong account, at dahil na-freeze ang inyong assets, ipinapatupad na namin ang aming karapatan sa collateral. Inabot ng lalaki ang isang papel kay Rafael. Mayroon kayong 1 oras para ilabas ang lahat ng inyong personal na gamit. Ang mansyong ito ang kumpanya at lahat ng inyong ari-arian ay pagmamay-ari na ngayon ng Angel Capital. Hindi maaari ito. 1 oras. Wala kaming matutuluyan. Sigaw ni Doña Corazon, humahagulgol na sa sahig. Pakiusap, maawa kayo. Wala po kaming magagawa. Madam, trabaho lang ito. Walang emosyong sagot ng lalaki. Napaupo si Rafael sa hagdan, hawak ang kanyang ulo. Sa loob ng isang gabi na wala sa kanya ang lahat. Ang kanyang dangal, ang kanyang yaman, at ang kanyang kinabukasan. At sa gitna ng kanyang kawalan, isa lang ang pumasok sa isip niya. Isang mukha, isang pangalan. Carmela. Bulong niya sa gitna ng hikbi. Anong ginawa ko? Ang sikat ng araw sa Forbes Park ay tila naging malupit na ilaw ng interogasyon para kay Rafael at Doña Corazon. Wala pang 1 oras ang buhay na binuo nila. Sa loob ng ilang dekada ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Dahan-dahan, huwag niyo kaming hawakan. Alam niyo ba kung sino ako? Sigaw ni Doña Corazon habang pilit na kumakawala sa mga security guards na inaalalayan siyang lumabas ng sarili niyang pintuan. Ngunit ang mga guards ay hindi natinag. Sa likuran nila ang mga tauhan ng bangko at ng Angel Capital ay mabilis na naglalabas ng mga gamit. Ang mga mamahaling vase, ang mga imported na painting, at maging ang mga designer shoes ni Rafael ay inilalagay sa mga kahon na may tatak na seized. Matumigil ka na.
Bulong ni Rafael. Nakatayo siya sa kalsada, sa labas mismo ng gate ng kanilang mansyon. Nakayuko siya hindi makatingin sa mga kapitbahay na ngayon ay nakasilip sa kanilang mga bintana, nagbubulungan at kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang dakilang pamilya Domingo na dating tinitingala at kinatatakutan ay pinapalayas na parang mga kriminal. Ilang sandali pa inihagis ng isang tauhan ang 2 itim na trash bag sa paanan ni Rafael. Iyan na lang ang mga gamit na pinayagan naming kunin ninyo, mga damit at personal na kagamitan. Ang lahat ng alahas na naiwan sa loob ang mga electronics at ang mga sasakyan ay parte na ng settlement ng utang ninyo. Sabi ng sheriff sa malamig na tono. Pero, saan kami pupunta? Wala kaming pera. Wala kaming matutuluyan, hikbi ni Doña Corazon. Ang kanyang maayos na ayos ay tuluyan ng nasira. Ang kanyang maskara ay humula sa kanyang mga pisngi dahil sa luha. Hindi na sila sinagot ng sheriff. Sumakay ang mga ito sa kanilang mga sasakyan at umalis, iniwan ang mag-ina sa gitna ng kalsada kasama ang kanilang mga basura. Kasalanan ito ng babaeng iyon. Kasalanan ito ni Stella. Tili ni Doña Corazon habang sinasabunutan ang sarili. Niloko niya tayo. At ikaw, Rafael, bakit ka naniwala sa kanya? Bakit mo hinayaan na makuha niya ang lahat? Hindi sumagot si Rafael. Napaupo siya sa gutter, nakatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanya. Pero hindi si Stella ang iniisip niya. Iniisip niya si Carmela. Naalala niya kung paano niya ito pinalaya sa ospital, kung paano niya hinayaan ang kanyang ina na bastusin ito, kung paano niya ipinagpalit ang katapatan ni Carmela sa pekeng ningning ni Stella. Ano nang gagawin natin, Rafael? Tanong ni Doña Corazon. Ngayon ay nakaupo na rin sa tabi ng kanyang anak. Nawalan na ng lakas. Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Isa na lang ang porsyento ng battery nito. Mabilis niyang hinanap ang card na iniwan ng ahente ng Angel Capital. May isang pagkakataon pa tayo, ma. Sabi ni Rafael, ang boses ay puno ng desperasyon. Sabi ng ahente, kung gusto nating iapela ang foreclosure, kailangan nating makausap ang mismong chairman ng holding company na nagmamay-ari sa Angel Capital. Sino saan? Sa Navarro Holdings. Bulong ni Rafael, nasa Bonifacio Global City, ang main office nila. Makailangan nating magmakaawa. Sasabihin natin na naloko tayo. Baka may puso sila. Baka bigyan pa tayo ng kahit konting palugi. Paglipas ng ilang oras ang mag-ina ay nakatayo sa harap ng naglalakihang glass towers ng Sai Navarro Holdings sa BGC. Ang kanilang itsura ay malayo sa dati nilang kinang. Si Doña Corazon ay suot pa rin ang kanyang engagement party dress mula kagabi na ngayon ay lukot-lukot na at may mantsa ng luha. Si Rafael naman ay gusot ang tuxedo at amoy alak pa rin. Ang mga taong naglalakad sa paligid, mga empleyadong nakasuot ng formal at mamahaling damit, ay napapatingin sa kanila ng may pagtataka at pandidiri. Para silang mga pulubi sa gitna ng syudad ng mga bilyonaryo. Mr. Rafael Domingo and Doña Corazon Domingo. Tanong ng isang receptionist na napakaganda at napaka-professional. Tiningnan sila nito mula ulo hanggang paa, ngunit nanatiling formal ang boses. Inaasahan na po kayo ng aming chairman. Sumunod po kayo sa akin. Sumakay sila sa isang private elevator na gawa sa ginto at salamin. Habang tumataas ang elevator, tila humihiwalay din ang kaluluwa ni Rafael sa kanyang katawan. Bawat palapag na nadadaanan nila ay nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang agwat ng mundong ito sa mundong kinabibilangan niya noon. Nang bumukas ang pinto sa pinakataas na palapag, sinalubong sila ng isang malawak na lobby na may nakasabit na mga tunay na obra maestra ng mga sikat na pintor. Dito po, turo ng receptionist sa isang malaking double door na yari sa madilim na kahoy.
Huminga ng malalim si Rafael. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina na nanginginig din. Kailangan nating gawin ito, ma. Kahit lumuhod tayo, kahit halikan natin ang mga paa niya gawin natin. Dahil kung hindi, mamamatay tayo sa gutom. Tumango si Doña Corazon. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nabaon sa limot. Pinihit ng receptionist ang pinto at pinapasok sila. Ang loob ng opisina ay napakalaki. Amoy mamahaling leather at sariwang bulaklak ang paligid. Sa gitna ng silid sa harap ng isang malawak na bintana na nagpapakita ng buong skyline ng Maynila, ay may isang malaking executive desk at doon nakatalikod sa kanila ay isang itim na swivel chair. Isang babae ang nakaupo roon, ngunit tanging ang dulo lang ng kanyang maayos na buhok at ang usok mula sa isang insenso ang nakikita nila. Sabay na lumapit ang mag-ina. Huminto sila, may ilang metro ang layo mula sa lamesa. Magandang hapon po, Chairman. Panginginig na panimula ni Rafael. Ako po si Rafael Domingo at ito po ang aking ina, si Corazon. Narito po kami upang humingi ng tulong. Walang sagot mula sa upuan. Chairman, pakiusap po, singit ni Doña Corazon at bago pa man mapigilan ni Rafael lumuhod na ang matanda sa sahig. Naloko po kami. Ang akala namin ay may pondo kaming darating, pero isa po palang scammer ang naging katuwang namin. Pakiusap po, huwag niyo kaming paalisin sa aming tahanan. Wala na po kaming matutuluyan. Kahit anong trabaho po gagawin namin. Huwag niyo lang kaming itapon sa kalsada. Umiyak na rin si Rafael at lumuhod sa tabi ng kanyang ina. Pakiusap po, sir. Oh, ma'am, maawa po kayo. May sanggol po akong anak na hindi ko alam kung nasaan na ngayon. Kailangan ko pong ayusin ang buhay ko para sa kanya. Bigyan niyo po kami ng kahit konting pagkakataon. Sa loob ng ilang segundo tanging ang tunog ng paghikbi ng mag-ina ang maririnig sa marangyang silid. Pagkatapos isang tunog ng pag-click ng sapatos sa sahig ang bumasag sa katahimikan. Ang swivel chair ay dahan-dahang nagsimulang uminog. Talaga, Rafael. Isang boses ang nagsalita. Isang boses na napakapamilyar. Isang boses na narinig ni Rafael sa loob ng 2 taon tuwing gabi bago siya matulog. Ngunit ngayon, ang boses na yon ay wala ng tamis. Ito ay malamig matalim at puno ng nakamamatay na awtoridad. Nang tuluyang humarap ang upuan, napatigil sa paghikbi si Rafael. Nanigas ang kanyang buong katawan. Si Doña Corazon naman ay napasinghap at halos mawalan ng malay habang nakatitig sa babaeng nasa harap nila. Nakasandal si Carmela sa kanyang upuan, nakasuot ng isang kulay dugong power suit. Sa kanyang mga bisig ay karga niya ang isang sanggol na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang puot na kayang sumunog ng isang buong syudad. Carmela. Bulong ni Rafael ang kanyang boses ay tila isang hangin na lang. Isang mapait at nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Welcome to my world, Rafael. Sabi ni Carmela habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang paa mula sa pagkakadikwatro. Kumusta ang pakiramdam na magmakaawa sa paanan ng isang mahirap at walang pakinabang na babae? Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa malawak na opisina ni Carmela. Tanging ang mahinang huni ng aircon at ang marahang paghinga ng sanggol sa kuna ang maririnig. Nakatingin si Carmela sa 2 taong nasa harap niya. Si Rafael na nakaluhod pa rin at nakabukas ang bibig sa sobrang gulat at si Doña Corazon na ang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay hanggang sa maging kasing puti ng papel. Si Carmela. Nauutal na sambit ni Rafael. Kumurap-kurap ang kanyang mga mata, tila umaasang ang imaheng nakikita niya ay isang malupit na biro ng kanyang pagod na isip. O hindi maaari. Anong ginagawa mo rito? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Carmela. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pangungutya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang swivel chair.
Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya at bagsik. Anong ginagawa ko sa sarili kong opisina, Rafael? Tanong ni Carmela habang naglalakad paikot sa kanyang lamesa. Siguro ang dapat mong itanong ay kung bakit kayo naririto sa teritoryo ko matapos niyo akong itapon na parang basura sa kalsada. Ikaw, turo ni Doña Corazon ang kanyang daliri, ay nanginginig sa takot at galit. Ikaw ang chairman ng Sai Navarro Holdings. Ikaw ang may-ari ng Angel Capital, hindi imposible. Isang hampas lupa ka lang, isang ulilang kinuha ni Rafael sa kung saan. Tumigil si Carmela sa tapat ng matanda. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, si Doña Corazon ang unang umiwas ng tingin. Hampas lupa, bulong ni Carmela. Iyan ang malaking pagkakamali niyo. Nagbulag-bulagan kayo dahil sa sarili ninyong kayabangan. Ipinanganak akong may gintong kutsara sa bibig Corazon. Pero pinili kong mamuhay ng simple. Pinili kong itago ang yaman ko dahil gusto kong makahanap ng lalaking mamahalin ako, hindi dahil sa apelyido ko, kundi dahil sa kung sino ako. Lumingon si Carmela kay Rafael na hanggang ngayon ay hindi pa rin makatayo mula sa pagkakaluhod. At nahanap kita, Rafael. Akala ko ikaw na ang sagot sa mga panalangin ko. Kaya tiniis ko ang lahat. Tiniis ko ang pang-aalipusta ng nanay mo. Tiniis ko ang pagiging katulong sa sarili nating bahay. Tiniis ko ang pambababae mo. Dahil akala ko may puso ka. Carmela, makinig ka. Pilit na sumisingit si Rafael, ngunit itinaas ni Carmela ang kanyang kamay upang patahimikin ito. Pero anong ginawa niyo? Patuloy ni Carmela, ang boses ay nagsisimulang manginig sa matinding emosyon. Hinayaan niyo akong manganak ng mag-isa. Pinilit niyo akong pumirma ng annulment habang dumadaloy pa ang dugo sa katawan ko. At ang pinakamalala sa lahat, tinangka ninyong agawin ang anak ko. Mabilis na naglakad si Carmela pabalik sa kanyang lamesa. Kinuha niya ang makapal na folder ng kontratang pinirmahan ni Rafael sa Angel Capital. Inihagis niya ang folder sa paanan ni Rafael. Kumalat ang mga papel sa sahig. Akala niyo ba ay aksidente ang lahat? Akala niyo ba ay himala ang pagdating ng Angel Capital? Humalakak si Carmela, isang tawang nakakapangilabot. Ako ang nag-set up ng lahat ng yon. Ako ang nag-utos na i-dump ang shares niyo. Ako ang bumili ng lahat ng utang niyo sa bangko. At ako rin ang nag-freeze ng mga accounts niyo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Sinira mo ang kumpanya namin. Sinira mo ang buhay namin. Hindi ko sinira ang buhay niyo, Rafael. Madiing sagot ni Carmela habang itinutukod ang kanyang mga kamay sa lamesa at humilig palapit sa kanila. Kayo ang sumira sa sarili ninyo. Ang kasakiman niyo ang naghukay ng sarili ninyong libingan. Ako lang ang nagtulak sa inyo para mahulog. Itinaas ni Carmela ang kanyang paa at itinapak ang matulis na gintong takong ng kanyang sapatos sa ibabaw ng kontrata kung saan nandoon ang pirma ni Rafael. Mariin niya itong nilihis, pinupunit ang papel sa ilalim ng kanyang paa. Sabi niyo noon, wala akong pakinabang. Sabi niyo wala akong silbi dahil wala akong pera. Ngayon tignan niyo ang sarili niyo. Tiningnan ni Carmela ang madungis na itsura ng dalawa. Sino ngayon ang walang pakinabang? Sino ngayon ang pulubi na nagmamakaawa sa harap ko? Carmela, pakiusap. Hikbi ni Doña Corazon na tuluyan nang nawalan ng lakas at napaupo sa sahig. Maawa ka sa amin. Kahit ang mansyon lang. Huwag mo kaming pabayaan sa kalsada. Matanda na ako, hindi ko kaya ang hirap. Maawa, tanong ni Carmela. Naawa ba kayo sa akin noong pinapalayas niyo ako sa ospital? Naawa ba kayo sa apo mo noong balak niyo siyang ilayo sa akin para lang ibigay sa pekeng social climber na si Stella? Nang marinig ang pangalan ni Stella, tila nagising si Rafael. Gumapang siya palapit sa lamesa ni Carmela, pilit na inaabot ang dulo ng sapatos ng babae. Carmela, honey, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Rafael, ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mukha.
Nabulag ako. Niloko ako ni Stella. Akala ko talaga ay siya ang magliligtas sa atin. Patawarin mo ako para sa anak natin. Isipin mo ang bata. Kailangan niya ng ama. Tumingin si Carmela kay Rafael nang may matinding pandidiri. Nang hawakan ni Rafael ang kanyang binti, marahas niya itong tinabig. Huwag mong gagamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo. Sigaw ni Carmela. Wala kang anak, Rafael. Pinirmahan mo ang annulment, di ba? Sinabi mo na hindi mo kailangan ng dugo ng mahirap sa pamilya mo. Well, hiling mo. Tinupad ko. Hindi. Carmela, please. Mahal kita. Mahal ko pa rin kayo. Mahal. Ngumiti si Carmela, isang nangiting punong-puno ng pait. Ang mahal mo lang ay ang pera ko. At ngayong alam mo nang ako ang may-ari ng lahat ng ito, biglang mahal mo na ako. Lumingon si Carmela kay Mateo na nakatayo sa may pinto. Mateo, ilabas mo na ang dalawang ito. Nakakasira sila ng view sa opisina ko. Yes, madam. Mabilis na sagot ni Mateo. Lumapit ang mga security guards upang kaladkarin ang mag-ina. Carmela, hindi mo pwedeng gawin ito. Asawa mo pa rin ako sa mata ng Diyos. Sigaw ni Rafael habang hinihila siya palabas. Patawarin mo ako, Carmela. Mariing ipinikit ni Carmela ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyang maisara ang pinto at mawala ang mga sigaw ni Rafael. Huminga siya ng malalim pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Naglakad siya patungo sa kuna ng kanyang anak. Pagmamasdan niya ang mapayapang mukha ng sanggol, tila isang anghel na walang kaalam-alam sa gerang kakatapos lang ipanalo ng kanyang ina. Ngunit bago pa man tuluyang makahinga ng maluwag si Carmela, tumunog ang kanyang private phone. Isang mensahe mula sa kanyang intelligence team ang lumabas sa screen. Madam, nakita na namin ang lokasyon ni Stella Sanchez. Ngunit may kasama siyang hindi namin inaasahan. Nangunot ang noo ni Carmela. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay sapat na ang pagbagsak ng mga Domingo. Ngunit sa mundong ito, ang bawat lihim ay may kasunod na mas madilim na katotohanan. Matapos kaladkarin yung mga security guards sina Rafael at Doña Corazon, palabas ng opisina, hindi sila tuluyang pinalabas ng gusali. Pinatigil sila ni Carmela sa malawak na lobby kung saan nakabitin ang mga dambuhalang TV screens na karaniwang nagpapakita ng takbo ng stock market. Bitawan niyo ako, may karapatan pa rin kami. Sigaw ni Rafael kahit napunit na ang manggas ng kanyang taksido. Tumahimik ka, Rafael. Malamig na bawat ni Mateo. Makinig ka at manood. Biglang nagbago ang palabas sa mga screen. Nawala ang mga numero ng stocks at pinalitan ito ng isang breaking news mula sa isang sikat na news channel. Isang babaeng nagpapanggap na mayamang investor mula sa Spain huli sa akto sa Naiaya Terminal, isa habang sinusubukang tumakas, bit-bit ang bilyon-bilyong halaga ng nakaw na alahas at pera. Nanigas si Rafael, halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang kuha ng kamera. Doon sa gitna ng mga pulis ay isang babaeng nakaposas. Gulo-gulo ang buhok nito, wala na ang eleganteng aura at pilit na tinatago ang mukha sa mga reporter. Si Stella. O sa totoong buhay si Estelita Sanchez. Ayon sa National Bureau of Investigation, nakatanggap sila ng isang anonymous tip na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang mga nakaraang scam, pati na ang listahan ng mga alahas na ninakaw niya mula sa pamilya Domingo kagabi. Napasandal sa pader si Doña Corazon, hawak ang kanyang dibdib. Ang mga alahas ko, ang huling yaman natin. Sa Stella! Bulong ni Rafael tila nauubusan ng hininga. Lahat ng sinabi niya, peke. Isang pamilyar na tunog ng sapatos ang narinig nila mula sa hagdanan. Pababa si Carmela, dahan-dahan habang nakatingin sa screen na may halong tagumpay. Hindi lang siya peke, Rafael. Sabi ni Carmela huminto sa huling baitang. Siya ang karmang ipinadala ko para sa inyo.
Akala nyo ba? Ay hindi ko alam na naghahanap kayo ng investor, hinayaan ko siyang makalapit sa inyo. Hinayaan ko siyang silawin kayo sa mga kasinungalingan niya. Dahil alam kong sa sobrang ganid ninyo, hindi nyo nasusuriin kung totoo ang mga sinasabi niya. Ikaw, garalgalang boses ni Rafael, ikaw ang nag-utos sa kanya. Hindi ko siya inutusan. Ngumisi si Carmela. Binigyan ko lang siya ng pagkakataon na makilala kayo. Alam kong ang isang ahas ay laging makakahanap ng kapwa niya ahas. At tignan mo, tinuklaw niyo ang isa't isa. Lumapit si Carmela kay Rafael. Ako ang nagbigay ng tips sa pulis. Ako ang nagbigay ng flight details niya. Nakuha na ng mga awtoridad ang lahat ng ninakaw niya sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Ang mga alahas na yon hindi na babalik sa inyo. Nakapangalan na ang mga iyon bilang bahagi ng danyos sa utang ninyo sa Angel Capital. Sa madaling salita, wala na kayong kahit ano. Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang boses ng news anchor sa background na nagbabasa ng mahabang listahan ng mga kaso ni Stella. Muling lumuhod si Rafael. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito pagmamakaawa. Ito ay tuluyang pagbagsak ng kanyang pagkatao. Carmela, pakiusap, kahit para na lang sa bata. Hikbi ni Rafael sinusubukang abutin ang laylayan ng damit ni Carmela. Kailangan ng anak natin ng ama. Hindi siya pwedeng lumaki na alam na ang ama niya ay nasa kalsada lang. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Pagsilbihan kita maging driver mo ako kahit ano. Huwag mo lang kaming itapon ng ganito. Tinitigan ni Carmela ang lalaking dati niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Wala na siyang maramdaman, kundi awa hindi dahil sa kalagayan nito, kundi dahil sa kawalan nito ng dignidad. Ang anak ko ay may ama, Rafael. Malamig na sabi ni Carmela. Pero ang amang iyon ay namatay na noong gabing talikuran niya kami sa ospital. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong nagtangkang agawin ang kaligayahan ko. Bumaling si Carmela sa mga guards, ilabas niyo na sila at siguraduhin ninyo na hinding-hindi na sila makakatapak sa anumang pag-aari ng Sai Navarro. Kapag nakita ko pa ang mga mukha nila sa loob ng 1 kilometro mula rito, ipakulong niyo sila sa trespassing. Madam, pakiusap. Tili ni Doña Corazon habang hinihila siya ng mga guards. Wala kaming pupuntahan. Uuwi kami sa probinsya, pero wala kaming pamasahe. Hindi lumingon si Carmela. Naglakad siya pabalik sa elevator, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang ulo ay mataas. Sa labas ng gusali, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Parang nakikiramay ang langit sa pait ng tadhana. Itinulak ng mga guards sina Rafael at Doña Corazon palabas ng malaking glass doors. Bumagsak silang dalawa sa basang semento ng bangketa. Ang dalawang itim na trash bags na naglalaman ng kanilang mga lumang damit ay mabilis na nabasa. Si Doña Corazon ay nakaupo sa baha, ang kanyang mamahaling gown ay kumapit sa maduming kalsada. Si Rafael naman ay nakatitig sa naglalakihang mga ilaw ng BGC. Ang mga ilaw na dati ay pakiramdam niya ay pag-aari niya, pero ngayon ay tila malalayong bituin na hinding-hindi na niya maaabot. Rafael, anong gagawin natin? Hagulgol ng kanyang ina habang nanginginig sa ginaw. Tumingala si Rafael. Sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dumaan sa harap nila. Sa loob nito, nakita niya ang silweta ni Carmela. Hindi ito tumingin sa labas. Nakatitig lang ito sa harapan, diretso sa kinabukasan na binuo nito nang wala sila. Habang naglalakad ang mag-ina sa gitna ng ulan, bitbit ang kanilang mga basura. Bawat hakbang ay tila isang parusa. Walang pumapansin sa kanila. Ang mga tao ay nagmamadaling sumilong, iniiwasan ang mga pulubi na humaharang sa daan. Doon lang naramdaman ni Rafael ang totoong lamig. Hindi ang lamig ng ulan, kundi ang lamig ng katotohanang siya mismo ang nagtaboy sa tanging tao na tunay na nagmahal sa kanya. Nawala ang lahat.
Tibulong ni Rafael sa hangin. Nawala ang lahat dahil sa akin. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Bonifacio Global City ay tila laging mas maliwanag sa itaas ng Sai Navarro Tower. Sa loob ng malawak at modernong opisina, sa pinakataas na palapag, hindi na ang malamig na katahimikan ang nagahari. Sa halip ang malutong na tawa ng isang bata, ang bumabasag sa seryosong kapaligiran. Mama, look! I drew a plane! Napangiti si Carmela habang binababa ang kanyang mga dokumento. Tumingin siya sa kanyang 5 taong gulang na anak si Gabriel. Ang bata ay kamukhang-kamukha niya, mula sa matatalinong mata hanggang sa matapang na linyada ng labi. Wala itong bakas ng kahinaan ng lalaking nagbigay ng kanyang dugo. Lumapit si Carmela at binuhat ang anak. Ang ganda naman niyan, Gabriel. Gusto mo bang sumakay sa totoong plane mamaya? Yes, Mama. Can we go to Lola's Garden in Spain? Of course, anak. Pero bago tayo umalis, may bibisitahin muna si Mama na project sa Manila. Gusto mo bang sumama? Masayang tumango ang bata. Ilang oras ang lumipas, huminto ang isang convoy ng mga itim na SUV sa isang medyo liblib at mahirap na bahagi ng lungsod. Ito ang Project Pag-asa, isang komunidad na binuo ng Sai Navarro Foundation para sa mga pamilyang walang tirahan. Bumaba si Carmela mula sa sasakyan. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at maong, ngunit ang kanyang aura ay nananatiling kasing ningning ng isang bituin. Sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang kamay, ang maliit na si Gabriel. Naglalakad sila sa gitna ng mga bagong tayong kabahayan nang mapansin ni Carmela ang isang grupo ng mga tao sa may gilid ng kalsada malapit sa mga basurahan. Doon ay may isang lalaking nakayuko, marumi ang suot at tila naghahanap ng mga pwedeng ibenta mula sa tumpok ng basura. Sa tabi ng lalaki ay isang lumang wheelchair. Doon nakaupo ang isang matandang babae na tila tuyot na ang balat, nakatingin sa malayo na walang reaksyon at bahagyang nakabuka ang bibig dahil sa pagkakaparalisa ng kalahati ng kanyang katawan. Huminto ang mundo ni Carmela sa loob ng 1 segundo. Kahit na balot ng dumi at hirap, nakilala niya ang mga ito. Si Rafael at ang dati ay napakatapang na si Doña Corazon. Tila naramdaman ni Rafael na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim, puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, nanlaki ang mga mata ni Rafael. Nabitawan niya ang hawak na plastik na bote. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa Longley na babaeng nasa harap niya. Si Carmela, bulong ni Rafael. Ang boses niya ay tuyot at garalgal. Tumingin si Rafael kay Gabriel. Nakita niya ang sarili niya sa mukha ng bata, pero nakita rin niya ang distansyang hinding-hindi na niya matatawid. Carmela, patawad. Hikbi ni Rafael akmang lalapit siya, ngunit agad siyang hinarang ng mga security guards ni Carmela. Tumingin si Carmela kay Rafael. Inaasahan niya na baka makaramdam siya ng galit o baka kaunting saya dahil sa sinapit ng mga ito. Pero wala. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na kawalan. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib, ay tuluyan ng naging abo. Tumingin siya kay Doña Corazon na ngayon ay pilit na iginagalaw ang kanyang mga daliri, tila sinusubukang abutin ang laylayan ng hangin, ngunit hindi man lang makapagsalita. Mama, who are they? Tanong ni Gabriel habang nagtatago sa likod ng binti ni Carmela. Huminga ng malalim si Carmela. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Wala, Gabriel. Mga taong kailangan ng tulong ng foundation natin. Mahinahong sagot ni Carmela. Tumingin siyang muli kay Rafael. Walang pagkilala sa kanyang mga mata. Walang pait. Para lang siyang tumitingin sa isang estrangherong na daanan sa daan. Mateo, tawag ni Carmela sa kanyang assistant. Yes, madam. Siguraduhin mong mabibigyan ang mga taong narito ng sapat na pagkain at gamot sa pamamagitan ng ating center. Ibigay mo ang tulong na nararapat
para sa mga nangangailangan. Masusunod po. Hindi na naghintay ng sagot si Carmela. Tinalikuran niya ang mag-inang Domingo. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang malakas na iyak ni Rafael sa kanyang likuran. Isang iyak ng matinding pagsisisi. Isang iyak ng lalaking na-realize na ang basura na itapon niya noon ay ang tanging ginto na sana ay nagligtas sa kanyang buhay. Sumakay si Carmela sa sasakyan. Pinanood niya ang mga gusali na nadadaanan nila pahang mapabalik sa BGC. Doon niya napagtanto ang isang mahalagang aral. Ang pinakamatinding ganti ay hindi ang makita silang naghihirap. Ang pinakamatinding ganti ay ang mamuhay ka ng masaya, matagumpay at malaya mula sa anino ng nakaraan. Ang tagumpay mo ang siyang magsisilbing pinakamasakit na parusa para sa mga taong hindi naniwala sa'yo. Niyakap ni Carmela ang kanyang anak. Sa wakas ang kwento ng kanyang pighati ay tapos na. Isang bagong pahina na ang kanyang sinusulat. Isang pahina kung saan siya ang reyna, siya ang ina, at siya ang babaeng nagtagumpay dahil sa sarili niyang lakas. Ang kwento ni Carmela ay nagtatapos bilang isang makapangyarihang patunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi kailanman kayang sirain ng pagtataksil. Mula sa isang inang itinaboy, sa pinakamahina niyang sandali, muli siyang bumangon, hindi lamang upang ipaglaban ang kanyang sarili, kundi upang ibalik ang hustisya sa paraang matalino at marangal. Isa-isang bumagsak ang mga nagkanulo sa kanya na lugmok sa sariling kasakiman habang si Carmela ay muling umangat bilang pinuno ng kanyang imperyo. Ngunit sa halip na manatili sa galit, pinili niyang bitawan ang paghihiganti at yakapin ang isang bagong simula kasama ang kanyang anak. Sapagkat sa huli ang pinakamagandang tagumpay ay ang kapayapaang natatagpuan matapos mong lampasan ang sakit. Ikaw, kung ikaw si Carmela, pipiliin mo bang maghiganti hanggang dulo? O bibitawan mo rin ang galit para sa sarili mong kalayaan? Naniniwala ka ba na ang kabutihan ay laging nakakahanap ng daan upang magtagumpay? At ikaw, kumusta ka na ba ngayon? Sana ay maayos ang iyong puso at isip. Kung may pinagdaraanan ka, huwag kang mag-atubiling magbahagi. Nandito lang ako handang makinig at tunay na nagmamalasakit sa iyo.